Dito ay sininterestan ko muna yung motor. Ayan, at tinuuga ko yung gulong. Wala namang side play. Pero yung sprocket, meron siyang alog. Kaya kung gusto mong malaman ang dahilan, panoorin mo ito hanggang dulo. Ang video na ito mga boss ay para sa mga baguhan na gustong mag-DIY. Ang motor nga pala natin ay Euro 150. Sa pagbaklas mga boss, gumamit lang ako dyan ng combination wrench na number 17 at number 19. Dito ay binunot ko na yung ehe. Kasunod ng sprocket. Ang diskarte ko sa pag-pull out ng bearing, pinapasak ko yung ehe para pantay siyang lalabas mga boss. Ginamitan ko rin ng bala ng socket, yung mas maliit kaysa dun sa butas. Ito yung dahilan mga boss kaya may alog yung sprocket natin. Sa pag-pull out naman nitong adapter mga boss, kailangan ang nakatungtong ay yung kono ng bearing, hindi yung housing ng bearing para madali siyang i-pull out. Medyo mahirap siyang alisin mga boss dahil zero talaga yung clearance niya. At maganda naman para maiwasan yung pagkalog mga boss. Ayan, sa wakas natanggal na mga boss. Ang gagamitin pala nating bearing dito ay Koyo brand mga boss. Kaya lang, hindi ito yung talagang original. Ito yung imitation na Koyo. Pero okay na rin siya. Mas matibay na kaysa surplus mga boss. Ang numero pala ng ball bearing natin mga boss ay 6204. Yan, ang gagamitin nating grasa ay synthetic grease, yung high temp. Maganda kasi ito mga boss. Hindi basta-basta natutuyo at hindi rin basta-basta nalulusaw kahit na uminit yung bearing natin. Sa pagsalpak mga boss, gumamit ako dyan ng makapal na bakal para yung impact ng martilyo natin ay pantay. Yung bearing natin mga boss, ipasok natin ng sagad kasi meron pang kasunod na oil seal. Ayan, at okay na mga boss. Bago isalpak ay pinunasan ko muna kasi medyo may kalawang yung ginamit kong bushing. Sa pagsalpak nitong oil seal ay kinumay ko na lang kasi hindi naman siya gaanong mahigpit mga boss. Sa pagsalpak mga boss, kailangan ipasak muna sa damper at ipasok yung gulong at kasunod yung kadena. At huwag din kalimutang ilagay yung spacer. Ayan, kasunod yung ehe mga boss. Ganon din yung spacer dito sa kabila. Ayan. At naipasok na yung ehe. Huwag kalimutang ilagay yung adjuster kasunod ng nut mga boss. Ayan. At dito gumamit
gumamit ako ng combination wrench na 19 at saka 17 yung pangontra mga boss. Ayan, at hinihigpitan ko na. Sa paghigpit mga boss, tansyahan lang din. Kailangan din natin higpitan ng konti yung adjuster mga boss para iwas laglag yung nut. Ayan, at sinubukan kong uguin yung gulong, walang kalog mga boss. Ayan, lalo na yung sprocket mga boss. Nawala na yung alog, goods na goods na.